Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nandito na ako sa Japan. Pagbaba ko sa eroplano, nasilayan ko ang napakagandang tanawin ng langit habang unti-unting lumulubog ang araw, saktong-sakto para simulan ng aking paglalakbay. Ang unang hotel na tinuluyan namin ay ang My Stays Narita. Bagamat maliit, kompleto naman ito. May maayos na kwarto, malinis na banyo, at isang family mart na lagi naming pinupuntahan. Sa dining area, sinubukan ko ang almusal nila. Simple lang pero talagang nakakabusog. At syempre, hindi mawawalan ang konting selfies bago simulan ang tunay na adventure. Sa biyahe namin papuntang Kitaorawa, nakita ko pa ang Disney Castle mula sa malayo. Parang isang engkanto na bumabati sa amin. Tumuloy kami sa isang kolehiyo at nag-tour kami sa mga gusali. Ang kwarto ko ay simple, pero may sarili akong balcony na tinawag kong mini space ko. Nakakita rin ako ng mga magazine at napadpad sa book off. Isang tindahan ng manga na puno ng kwento at imahinasyon. Sa kalsada ng Kitaorawa, ramdam ang katahimikan ng lugar. Walang pagmamadali, walang ingay. Sa parke naman, natagpuan namin ang mga pond, statwa, at isang clothing shop. Ang mga vending machine ay halos nasa bawat kanto at doon kong una na-experience ang kakaibang convenience ng Japan. Siyempre, hindi rin mawawala ang karaoke. Kumanta kami ng buong puso habang ang manga at pagkain ay nagdagdag ng kulay sa aming gabi. Nagkaroon pa ako ng maikling online interview sa isang taga-Kanagawa tungkol sa Saitama, Kitaorawa. Isang munting connection na nagpaalala sa akin na ang Japan ay hindi lang lugar, kundi mga taong nakakasalamuha rin. No, 乾杯。mình quả sắp. Isa sa pinaka-nakakabilib na parte ng biyahe ay ang Panasonic Center. Dito ko nakita kung paano nila pinag-iisipan ang paghahanda sa lindol, mula sa rations, mga dapat dalhin, hanggang sa earthquake simulation kung saan natututo kang kumilos kapag may sakuna. Mayroon ding machine na tumutukoy ng personality or energy ng isang tao. Parang nakaka-futuristic. Hindi rin mawawala ang kanilang advanced na sasakyan at ang museo ng teknolohiya na nagpapakita ng evolusyon ng mga kagamitan. Natuwa rin ako sa energy conservation games. Simple pero may malalim na mensahe. Sa maliit na paraan, maaari tayong makapagtipid ng enerhiya. Ang lugar na ito ay hindi lang tungkol sa gadgets, kundi sa kahandaang mabuhay ng responsable.
皆に僕らの生きている未来の地、その姿を知ってほしいんだ。僕らの時代の地図を見たらみんなは驚くかもしれない。温暖化で海の水位が上がって Sunod naming pinuntahan ay ang Asakusa. Una, tumikim kami ng conveyor belt sushi, isang kakaibang karanasan kung saan dumadaan lang sa harap mo ang pagkain. Nakakita rin kami ng mga fish pond at may mga tao tumutugtog ng drums na nagbigay buhay sa paligid. At syempre, ang Kaminarimon Gate, pulang-pula at napaka-iconic. Sa likod nito, may mga pagoda, stalls ng pagkain at souvenir, pati mga estatwa at pinto na napapalibutan ng kalikasan at bilang bonus, nakasalubong pa namin ang isang puso na parang bantay ng lugar. Isa sa pinakakilalang sistema ng Japan ay ang kanilang tren. May dalawang bagay akong nagustuhan. Una, napaka-precise ng schedule para hindi sila nahuhuli. Pangalawa, sobrang linis at organisado ng bawat tren. Pero hindi rin perpekto. Madalas masyadong matao at minsan mahirap intindihin ang directions para sa mga foreigner. Nakaka-overwhelm, pero bahagi yun ng tunay na karanasan ng paglalakbay. Sa Fukaya, naranasan ko ang magiliw na pagtanggap sa akin ng host family. Sila ay masikaso at mabubuting tao. Nakita ko ang kanilang neighborhood, tinanggap ang mga regalo at sulat, at pinatikim nila kami ng pagkain. Pinuntahan din namin ang museum ni Eiichi Shibusawa, isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Japan. Maging ang mga souvenir stalls sa paligid ay nakabatay sa kanya, patunay kung gaano kalaki ang naging ambag niya. Habang nakasakay sa bus at pinapanood ang pagsikat ng araw, napaisip ako, ang paglalakbay ay hindi laging perpekto, pero bawat alaala, maliit man o malaki, ay nagiging bahagi ng ating sarili, at iyon ang tunay na ganda ng pagpunta sa ibang lugar. At ang pinaka-importante, nagpapasalamat ako sa Diyos para sa kakaibang karanasan na hindi ko inakalang magkakatotoo.